Bago magsimula, mag-subscribe ka na sa channel at i-like ang video para hindi mo makaligtaan ang anumang detalye ng kwentong ito na kahanga-hanga. Ang impyerno ay isang lugar ng walang hanggang pagdurusa, ngunit sa pagkakataong ito, may kakaibang nangyayari. Tahimik. Isang uri ng katahimikan na hindi karaniwan. Ang nagbabagang apoy na palaging nag-aalab ay tila huminto sa pagdalaw. Ang mga bulong ng paghihirap at sigaw ng mga kaluluwa ay biglang tumigil. Sa kaloob-looban ng kadiliman, ang mga demonyo, sanay sa kanilang kapangyarihan at kontrol sa lugar na iyon, ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Ano itong nangyayari? Tanong ng isa, ang kanyang tinig ay bahagyang nanginginig. May paparating, sagot ng isa pang mas matandang demonyo, ang kanyang mga mata ay puno ng takot. Walang nagkakamali sa nararamdaman nila, isang puwersang hindi pa nila nakikita noon. Ang lupa ng impyerno, na tila matibay sa ilalim ng walang hanggang apoy, ay nagsimulang manginig. Isang liwanag, bagamat maliit pa lamang sa kalayuan, ang biglang sumilay sa lugar na hindi kailanman nakita ang araw. Hindi siya maaaring narito. Bulong ni Belial, isa sa mga pinuno ng mga demonyo. Ngunit ang takot sa kanyang boses ay nagsasalaysay ng katotohanan na kahit siya, na punong-puno ng yabang, ay hindi sigurado. Habang papalapit ang liwanag, ang mga anino ng impyerno ay tila umaatras. At sa wakas, sa gitna ng kadiliman, lumitaw ang isang figura. Ang kanyang anyo ay hindi nakakatakot, ngunit ang kanyang presensya ay tila nagpapabagsak sa buong lugar. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng apoy na hindi kayang pantayan ng impyerno. Ang bawat hakbang niya ay parang martilyo na tumatama sa lupa. Ang kanyang tinig, bagamat hindi pa umiimik, ay tila nagpapahayag ng kapangyarihan na hindi kayang labanan ng sinuman. Siya ba yon? Tanong ng isang maliit na demonyo, nanginginig habang pilit na nagtatago sa mga anino. Siya ang anak, sagot ni Belial, sa unang pagkakataon ay walang pahiwatig ng kayabangan sa kanyang tinig. Si Jesus ay pumasok sa lupain ng mga patay na may di masukat na determinasyon. Sa bawat hakbang niya, ang kadiliman ay unti-unting nawawala, at ang mga pader ng impyerno, na tila itinayo upang magdulot ng walang hanggang pagkabilanggo, ay nagsisimulang magbigay daan. Ngunit sa kabila ng kanyang paglalakbay, hindi siya nagmadali. Ang kanyang tingin ay nakafocus sa isang layunin na mas malaki pa sa lugar na iyon. Pagkatapos ng ilang hakbang, isang malalim at mabagsik na tinig ang umalingaw-ngaw sa buong lugar. Bakit ka narito? Ito ay ang boses ni Satanas, ang hari ng kadiliman. Ang kanyang presensya ay nagsimulang maramdaman, isang aura ng puot at pagmamataas na tila sumasakop sa bawat sulok ng lugar. Tumigil si Jesus. Tumitig siya sa kawalan, ang kanyang mukha ay hindi nagpakita ng kahit anong takot. Narito ako upang kunin ang mga sa akin, sagot niya, ang kanyang tinig ay malambing ngunit puno ng otoridad. Ang buong impyerno ay tila tumigil. Ang apoy ay nagsimulang mag-alab muli, ngunit sa pagkakataong ito ay parang sumisigaw ng pagkabigo. Hindi mo sila makukuha, sigaw ni Satanas. Ang lugar na ito ay sa akin, at walang sinuman, kahit ang anak ng Diyos, ang makakakuha ng mga kaluluwa mula rito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Sa halip, itinuloy niya ang kanyang paglalakad, ang kanyang presensya ay parang isang bagyo na dumadaan sa isang liblib na bayan. Sa bawat hakbang, ang katahimikan ng impyerno ay nagiging mas nakakabahala para sa mga demonyo na nanonood. Habang siya ay papalapit sa sentro ng impyerno, ang mga tanikala na bumalot sa mga kaluluwa ay nagsimulang magpunit ng kusa. Isang matandang kaluluwa na matagal nang nakakulong, ang lumingon at nakita si Jesus. Sino ka? Tanong ng kaluluwa, ang kanyang tinig ay puno ng kawalan ng pag-asa, ngunit may bahid ng pag-asa. Ako ang iyong kaligtasan, sagot ni Jesus, inilagay ang kanyang kamay sa tanikala na agad namang naglaho. Isang liwanag ang sumiklab sa lugar. Ang ibang mga kaluluwa, bagamat wala pang lakas ng loob na lumapit, ay nagulat sa kanilang nakita. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang pag-asa sa gitna ng kawalan ng pag-asa. Maghintay kayo, sabi ni Jesus sa mga kaluluwa. Ang inyong kalayaan ay darating. Habang ang kabanatang ito ay nagtatapos, nararamdaman ng lahat sa impyerno, mula sa pinakamaliliit na demonyo hanggang kay Satanas mismo, na ang dating tahimik na kadiliman ay hindi na babalik sa dati nitong anyo. May paparating na hindi nila kayang pigilan. At si Jesus, sa kanyang di natitinag na presensya, ay patuloy na naglalakad papalapit sa sentro ng kadiliman, handang simulan ang pinakamahalagang labanan sa espiritual na kasaysayan. Habang patuloy na naglalakad si Jesus sa kailaliman ng impyerno, ang hangin ay tila nagiging mas mabigat.
Ang bawat hakbang niya ay nagdudulot ng mga pagyanig na ramdam sa bawat sulok ng lugar. Ang mga anino, na dati walang humpay sa kanilang paggalaw, ngayon ay umatras, tila natatakot na mahawakan ng liwanag na bumalot sa kanyang presensya. Ang impyerno, na sanay sa walang hanggang pagdurusa at sigaw ng kaluluwa, ay naging tahimik sa harap ng kanyang pagdating. Sa kabila ng katahimikang iyon, may isang figura ang lumitaw mula sa anino. Isang demonyo, maliit ngunit may masalimuot na hitsura, ang naglakas loob na humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot ngunit pilit na tinatabunan ng galit. "Anong ginagawa mo dito?" tanong nito, ang kanyang tinig ay nanginginig, halatang labag sa kanyang loob ang makipag-usap. "Hindi mo lugar ito. Bumalik ka sa iyong kaharian." Si Jesus ay huminto, tumitig sa demonyo na parabang tumatagos ang kanyang mga mata sa mismong kaluluwa nito. Hindi siya nagsalita agad. Ang katahimikang iyon ay mas nakakagimbal kaysa sa anumang sigaw. "Ang lugar na ito ay hindi kailanman inyo," wika ni Jesus sa isang tinig na malambing ngunit puno ng otoridad. "Ako ang liwanag at naparito ako upang bawiin ang akin." Napaurong ang demonyo, ang kanyang buong anyo ay nanginginig sa harap ng mga salitang iyon. Ngunit bago siya tuluyang mawala sa kadiliman, nagsalita muli ito, pilit na nilalabanan ang takot. "Hindi ka makakalampas kay Belial," sabi nito, ang boses ay puno ng hinanakit. "Hindi mo alam kung anong naghihintay sa iyo sa sentro ng kadilimang ito." Hindi sumagot si Jesus. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang kanyang paglalakad. Ang demonyo ay naglaho sa likod ng anino, iniwang nanginginig ang hangin, na parang ang mismong kadiliman ay nababasag sa bawat hakbang ng anak ng Diyos. Sa di kalayuan, narinig ni Jesus ang mga mahihinang tinig. Hindi ito ang mga bulong ng mga demonyo, kundi mga tinig ng mga kaluluwang matagal nang nawala sa pag-asa. Lumapit siya sa direksyon ng mga tinig at nakita ang isang grupo ng mga kaluluwa, nakatali sa malalaking tanikala, nakaluhod sa madilim na lupa. Ang kanilang mga mata ay walang ningning, ngunit sa kanyang presensya, ang ilan sa kanila ay tumingala, tila nakakakita ng liwanag sa unang pagkakataon. "Sino ka?" tanong ng isang matandang kaluluwa, ang kanyang tinig ay basag ngunit puno ng pananabik. Lumapit si Jesus sa kaluluwa at inilagay ang kanyang kamay sa tanikala na nakagapos dito. Sa isang iglap, ang mga tanikala ay naputol, nalaglag sa lupa na parang alabok. "Ako ang anak ng Diyos," sagot niya. "Narito ako upang iligtas kayo." Ang mga kaluluwa ay napaluha, ang kanilang mga tinig ay nanginginig habang sila ay nagpapasalamat. "Matagal na kaming naghintay," sabi ng isa sa kanila, halos wala ng lakas sa kanyang boses. "Ngunit paano ka nakarating dito? Hindi ka nila hahayaang makalampas." Ngumiti si Jesus at ang kanyang tinig ay puno ng habag. "Walang lugar na hindi ko maabot. Ang pag-ibig ng Ama ay mas malalim kaysa sa kahit anong kailaliman." Sa kanyang paglalakad palayo sa mga kaluluwa, naramdaman niya ang unti-unting pagguho ng kadiliman sa paligid. Ang kanilang mga tanikala ay tuluyang naputol, at ang liwanag ay nagsimulang tumagos sa lugar na matagal ng balot ng dilim. Ngunit sa harapan niya ay ang sentro ng kadiliman, isang lugar kung saan naghihintay si Belial, isa sa pinakamakapangyarihang pinuno ng impyerno. Sa gitna ng isang napakalaking kuweba, si Belial ay nakaupo sa isang trono na yari sa mga nasusunog na bato. Ang kanyang anyo ay napakalaki, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng puot at kayabangan. Nang makita niya si Jesus, isang malalim na halakhak ang umalingaw sa buong lugar. "Anak ng Diyos," wika ni Belial, ang kanyang tinig ay parang dagundong ng kulog. "Bakit mo nilalapastangan ang lugar na ito? Hindi ka kabilang dito." Si Jesus ay tumigil sa harap ng trono at tumingin ng diretsyo kay Belial. Ang kanyang presensya ay parang alon na tumama sa lahat ng nakapaligid. "Ang lugar na ito ay hindi kailanman inyo," sagot niya. "Ako ang naparito upang ipakita na ang kadiliman ay walang kapangyarihan laban sa liwanag." Tumawa muli si Belial, ngunit sa likod ng kanyang halakhak ay naramdaman ang isang bahid ng takot. Napakarami nang nagpilit iligtas ang mga kaluluwa rito, ngunit lahat sila ay nabigo. "Ano ang nagpapaiba sa iyo?" Hindi sumagot si Jesus. Ang kanyang katahimikan ay mas mabigat kaysa sa anumang salita. Sa kanyang pagtitig, si Belial, sa unang pagkakataon, ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang mga paa. Ang trono na kanyang sinasandigan ay tila hindi na matibay tulad ng dati. Biglang sumiklab ang isang matinding liwanag mula kay Jesus, at ang kuweba ay napuno ng liwanag na parang araw. Ang trono ni Belial ay nagsimulang mabiyak, at ang lupa sa ilalim nito ay nagsimulang mag-crack.
Ang mga demonyo na nakapaligid ay nagkukumahog na tumakas, ngunit hindi sila makalayo mula sa liwanag. Ang iyong oras ay tapos na, sabi ni Jesus, ang kanyang tinig ay umalingaw sa bawat sulok ng impyerno. Ang liwanag ay nagpatuloy sa pagsiklab, at sa isang iglap, si Belial ay nawala sa kanyang trono, tuluyang natupok ng presensya ni Jesus. Ang kuweba, na minsan ay sentro ng kadiliman, ay naging isang lugar ng tahimik na pag-asa. Habang naglalakad si Jesus palayo, ang kanyang landas ay nagliwanag, at ang kanyang layunin ay mas malinaw kaysa kailanman. Ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Marami pang mga kaluluwa ang naghihintay sa kanyang pagdating, at ang pinakamalaking hamon ay darating pa lamang. Habang si Jesus ay patuloy na naglalakad papunta sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, ang paligid ay nagiging mas malamig at mas mabigat. Ang ilaw na nagmumula sa kanyang presensya ay tila sinusubukang lunukin ng kadiliman, ngunit walang kapangyarihan ang maaaring pumatay sa liwanag na ito. Ang impyerno mismo, sa halip na magmukhang malupit na tanawin, ay tila nagiging tahimik at umaatras. Ang mga pader na bato ay nagbabasag, at ang mga sigaw ng mga kaluluwa ay unti-unting napalitan ng isang makahulugang katahimikan. Pagkatapos ng maraming hakbang, naramdaman ni Jesus ang pagyugyog ng lupa. Mula sa malayo, isang makapal na ulap ng itim na usok ang biglang bumalot sa lugar. Ang mga demonyo na nagtatago sa mga anino ay nagsimulang mag-ingay, ang kanilang mga tinig ay puno ng takot at kaguluhan. Narito na siya, bulong ng isa sa mga demonyo bago ito naglaho sa mga anino. Ang usok ay unti-unting kumalat, at mula rito, lumitaw ang isang figurang mataas, puno ng yabang, at nakapalibot sa isang aura ng kasamaan na hindi maikakaila. Ang kanyang anyo ay parehong kaakit-akit at nakakatakot. Siya ang hari ng kadiliman, si Satanas mismo. Anak ng Diyos, bungad ni Satanas, ang kanyang tinig ay parang dagundong ng kulog na nagbigay ng panginginig sa lupa. Anong ginagawa mo sa aking kaharian? Si Jesus ay tumigil sa harap ni Satanas, ang kanyang mga mata ay matalim ngunit puno ng awa. Hindi siya nagpakita ng takot o galit, bagkus ay isang kalmadong lakas na hindi kayang tumbasan ng sinuman. Ako ay narito upang ipahayag ang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan, sagot ni Jesus, ang kanyang tinig ay mahinahon ngunit umaalingaw sa buong lugar. Tumawa si Satanas, isang halakhak na puno ng pagmamataas. Tagumpay? Hindi mo alam kung nasaan ka. Ang lugar na ito ay sa akin, at ang mga kaluluwang naririto ay akin ding pag-aari. Wala kang karapatan na kunin sila mula sa akin. Ngunit si Jesus ay hindi natinag. Ang Ama ang may-ari ng lahat at ang kanyang kalooban ang aking dala. Ang oras mo ay tapos na. Ang mga mata ni Satanas ay nagliyab sa galit. Tapos na. Tingnan natin kung gaano kakatibay sa lugar kung saan ang bawat sulok ay nilikha upang puksain ang liwanag. Biglang naglaho si Satanas, at mula sa dilim ay biglang lumitaw ang napakaraming nilalang, mga demonyo na walang humpay sa kanilang galit at kasamaan. Ang ilan sa kanila ay may mga pakpak na puno ng mga sugat, ang iba ay tila mga aninong may matatalas na mga mata. Sila ay nagtipon, napapalibutan si Jesus, na parabang mga gutom na hayop na naghihintay ng kanilang biktima. Sa isang iglap, sumugod ang mga demonyo, dala ang kanilang mga armas at matatalim na kuko. Ngunit sa halip na umatras, si Jesus ay nanatiling matatag. Sa kanyang unang salita, ang lupa ay umuga, at ang mga nilalang na sumugod ay natumba, nabuwan ng lakas ng kanyang presensya. Umalis kayo, sigaw niya, ang kanyang tinig ay parang kulog na nagpalaya sa mga nilalang. Isa-isang naglaho ang mga demonyo, nawawala sa mga anino tulad ng usok na hinipan ng hangin. Si Satanas ay muling lumitaw, mas galit kaysa kanina. Ang kanyang galit ay halatang hindi na itago sa kanyang mukha. Hindi mo sila makukuha ng ganoon kadali, sigaw niya. Ang mga kaluluwang ito ay akin, at kahit ikaw ay walang magagawa laban sa kanilang kaparusahan. Ngunit si Jesus ay muling sumagot, ang kanyang tinig ay puno ng kapangyarihan. Ang mga kaluluwa ay hindi iyo. Ang krus ay nagdala ng tagumpay, at ang katarungan ng Diyos ay nagbigay ng daan para sa kanilang kalayaan. Ang paligid ay muling lumiwanag, at si Satanas ay umatras, ngunit hindi pa rin sumuko. Sa bawat galaw ni Jesus, ang pader ng impyerno ay unti-unting nabasag, at ang lupa ay nagsimulang bumuka. Ang mga tanikala na bumalot sa maraming kaluluwa ay unti-unting nabali. Makikita natin kung hanggang saan ang lakas mo, sabi ni Satanas, bago siya muling maglaho sa isang ulap ng usok. Habang si Jesus ay patuloy na naglalakad, naririnig niya ang mga sigaw ng mga kaluluwang unti-unting napapalaya.
Sa malayo, ang pintuan ng impyerno ay tila kumikislap sa liwanag na hindi pa nila nakita noon. Ngunit sa kabila ng mga tagumpay, alam niyang ang pinakamabigat na labanan ay paparating pa lamang. Ang kapaligiran sa impyerno ay nag-iba na mula nang dumating si Jesus. Ang kadilimang naghari sa napakatagal na panahon ay unti-unting napalitan ng kakaibang liwanag na sumisingaw mula sa bawat hakbang niya. Ang mga demonyo, na dati nagpapalaganap ng takot, ngayon ay nagkukubli sa mga anino, walang magawa sa harap ng banal na presensyang iyon. Ngunit alam ni Jesus na ang pinakamahalagang bahagi ng kanyang misyon ay nagsisimula pa lamang. Habang patuloy na naglalakad si Jesus, napansin niya ang mga tanikala na nakaukit sa mga dingding ng isang napakalaking kuweba. Ang mga tanikala ay tila buhay, gumagalaw na parang ahas na naghahanap ng biktima. Mula sa malayo, narinig niya ang mga hinaing ng mga kaluluwa, mga sigaw na puno ng kirot at pangungulila. Isang malalim na tinig ang biglang umalingaw mula sa mga anino. "Narito ka para sa kanila," sabi ng tinig, malupit at malamig. "Ngunit hindi mo sila maililigtas. Ang mga tanikala nila ay ginawa mula sa mga kasalanan na sila mismo ang lumikha." Lumapit si Jesus sa direksyon ng tinig. Doon niya nakita ang isang hukbo ng mga kaluluwa, nakatali sa mga tanikala, nakaluhod sa lupa. Ang ilan sa kanila ay halos wala ng buhay sa kanilang mga mata, ngunit ang iba, sa kabila ng kanilang kawalang pag-asa, ay naglakas loob na tumingala sa kanya. "Sino ka?" tanong ng isa, ang kanyang tinig ay halos hindi marinig. "Isa ka bang bagong tagapagparusa? Isa ka bang bago nilang laro?" Lumapit si Jesus, inilagay ang kanyang kamay sa isang tanikala, at sa isang iglap, ito ay naglaho. Ang kaluluwang nakatali dito ay napaigtad, hindi makapaniwala. "Hindi ako tagapagparusa," sabi ni Jesus. "Ako ang anak ng Diyos, narito upang iligtas kayo." Sa kabila ng kanyang sinabi, ang ilang kaluluwa ay nag-aalinlangan. Ang isang matandang lalaki, na ang mukha ay puno ng peklat at sugat, ay tumayo, ang kanyang tanikala ay tila mas mahigpit kaysa sa iba. "Huwag mo kaming lokohin," sabi nito, ang kanyang boses ay puno ng galit at kawalang tiwala. "Wala nang makakapalaya sa amin dito. Hindi ba't narito tayo dahil sa ating sariling kasalanan?" Tumingin si Jesus sa matanda, at ang kanyang mga mata ay puno ng awa. "Ang iyong mga kasalanan ay hindi kayang pigilan ang pag-ibig ng Diyos. Ang krus ang nagbigay ng daan para sa inyong kalayaan. Kailangan lamang ninyong maniwala." Ang lupa sa paligid nila ay biglang yumanig, at mula sa likod ng mga anino, isang makapangyarihang demonyo ang lumitaw. Ang kanyang anyo ay parang nilalang nagawa sa bato at apoy, ang kanyang mga mata ay kumikislap ng galit. Siya ang tagapagbantay ng mga kaluluwa sa bahaging iyon ng impyerno. "Hindi mo sila mailalabas dito," sigaw ng demonyo. "Ang mga ito ay akin. Ang kanilang mga kasalanan ang nagdala sa kanila dito, at hindi mo pwedeng agawin ang pag-aari ko." Ngunit hindi umatras si Jesus. Tumayo siya sa harap ng demonyo, at sa isang salita, ang apoy na bumabalot dito ay namatay. "Ang kaluluwa ay hindi kailanman pag-aarin nyo. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa kanila." Sa galit, sumugod ang demonyo kay Jesus, ngunit sa isang iglap, nawala ito sa harap ng liwanag na lumabas mula sa anak ng Diyos. Ang mga tanikala na bumalot sa mga kaluluwa ay unti-unting naputol, at ang mga kaluluwa ay nagsimulang tumayo. Sa bawat hakbang ni Jesus, mas marami pang mga kaluluwa ang nakakalaya. Ang ilan sa kanila ay tumingin sa kanya na puno ng pasasalamat, ngunit ang iba ay nagtanong, "Paano ito posible? Bakit mo kami inililigtas?" Sumagot si Jesus, "Dahil mahal kayo ng Ama. Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Narito ako upang ibalik kayo sa Kanya." Isang matandang babae, na ang tanikala ay mas mabigat kaysa sa iba, ay lumapit kay Jesus. Ang kanyang mukha ay basag sa iyak. "Panginoon, ngunit paano kami magbabayad sa aming mga kasalanan?" Ngumiti si Jesus, at sa kanyang mga mata ay makikita ang walang hangganang pag-ibig. "Ang inyong mga kasalanan ay binayaran na sa krus. Ang hinihingi lamang ay ang inyong pananampalataya at pagsisisi." Sa huling bahagi ng kuweba, nakita ni Jesus ang isang grupo ng mga kaluluwa na tila naiwang mag-isa. Ang kanilang mga tanikala ay mas malalaking bakal, mas mahirap basagin. Ang ilan sa kanila ay umiiyak, ang iba ay tahimik na lamang, tinanggap na ang kanilang kapalaran. Lumapit si Jesus, at isang pamilyar na figura ang tumingin sa kanya. Siya ay si Moises, ang dakilang pinuno ng Israel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamangha, habang nakilala niya ang Mesyas na kanilang inaasam sa napakaraming henerasyon.
Ikaw na ba yon, Panginoon? Tanong ni Moises, ang kanyang tinig ay nanginginig sa kaba at saya. Ikaw ba ang katuparan ng pangako? Tumango si Jesus. Moises, ang iyong pananampalataya ay naging daan upang matupad ang lahat ng ito. Ngayon, ang kaligtasan ay dumating. Lumuhod si Moises, ngunit agad siyang tinulungan ni Jesus na tumayo. Hindi mo kailangang lumuhod, Moises. Ang iyong pananampalataya at pagsunod ay nagbigay daan para sa sandaling ito. Sa huling bahagi ng kabanata, si Jesus ay patuloy na naglalakad, at ang mga tanikala ng mga kaluluwang matagal nang nakakulong ay patuloy na nababasag. Ang ilaw na nagmumula sa kanya ay nagiging mas maliwanag, at ang mga demonyo, na minsang nangingibabaw sa lugar na iyon, ay nagsimulang maglaho. Ngunit alam ni Jesus na hindi pa tapos ang kanyang misyon. Ang pinakamalalim na bahagi ng impyerno ay naghihintay pa sa kanya, at si Satanas, ang prinsipe ng kadiliman, ay naghahanda para sa huling labanan. Ang paglalakbay ni Jesus ay nagpatuloy, papalapit ng papalapit sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Sa bawat hakbang, ang kanyang liwanag ay unti-unting pumapawi sa matagal ng kadiliman. Ngunit sa lugar na ito, nararamdaman ang bigat ng kasalanan na nagkaugat mula pa sa pinakasimula. Ang bawat pader ng impyerno ay tila puno ng mga bulong ng nakaraan, mga alaala ng mga unang pagkakasala na nagdulot ng kasiraan sa sangkatauhan. Habang papalapit siya sa isang malaking silid, narinig niya ang pamilyar na mga tinig. Mahihinang hikbi at mga bulong ng pagsisisi ang pumuno sa hangin. Sa gitna ng silid, dalawang figura ang nakaluhod, balot ng kalungkutan at panghihinayang. Sila ay sina Adan at Eva. Ang dalawa, bagamat balot ng kahihiyan, ay tila naramdaman ang presensya ni Jesus. Itinaas nila ang kanilang mga ulo at nakita ang liwanag na nagmumula sa kanya. Ang kanilang mga mata, puno ng pagdurusa, ay hindi makapaniwala sa nakikita. Panginoon, bulong ni Adan, ang kanyang tinig ay nanginginig. Narito ka, ngunit paano ito posible? Lumapit si Jesus sa kanila, ang kanyang mukha ay puno ng habag. Tumigil siya sa harapan nila, at ang kanyang mga mata ay tila naglalarawan ng buong kasaysayan ng sangkatauhan. Ako ang katuparan ng pangako, sabi niya, ang kanyang tinig ay puno ng kapayapaan. Ako ay naparito upang bawiin ang lahat ng nawala. Si Eva, na patuloy na lumuluha, ay naglakas loob magsalita. Panginoon, ang aming pagsuway ang nagdala ng sumpa sa buong mundo. Paano mo pa kami mapapatawad? Lumuhod si Jesus sa harap nila at hinawakan ang kanilang mga kamay. Ang inyong pagsuway ay nagdala ng kasalanan, ngunit ang pag-ibig ng Ama ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang pagkakamali. Ang inyong kasalanan ay nagdala rin ng pangangailangan para sa kaligtasan, at narito ako upang tuparin iyon. Ang mga luha ni Eva ay lalong bumagsak, ngunit sa pagkakataong ito, ang mga ito ay hindi na luha ng kahihiyan kundi ng pag-asa. Si Adan, bagamat may luha rin sa kanyang mga mata, ay tumingala kay Jesus. Panginoon, ang aming pagkakamali ay napakalaki. Sa bawat henerasyon, nakita namin ang mga epekto ng aming kasalanan. Paano kami makakabayad sa lahat ng ito? Ngumiti si Jesus, at sa kanyang ngiti ay naroon ang walang hanggang pagmamahal ng Diyos. Hindi kayo kailangang magbayad. Ang krus ang naging kabayaran. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagtakda ng inyong kalayaan. Habang nagaganap ang pag-uusap na ito, ang lupa sa paligid ay biglang yumanig. Ang mga pader ng silid ay tila lumipat, at ang mga anino na nagtatago sa bawat sulok ay tila nabubuhay. Mula sa mga anino, isang malaking nilalang ang lumitaw, isang demonyo na halos kalahati ng laki ng silid. Ang kanyang katawan ay gawa sa mga pira-pirasong bato, at ang kanyang mga mata ay nag-aalab ng galit. Hindi mo sila pwedeng kunin, sigaw ng nilalang, ang kanyang tinig ay parang kulog na nag-echo sa buong lugar. Sila ang ugat ng lahat ng kasalanan. Hindi sila kailanman magiging iyo. Tumayo si Jesus, hinarap ang nilalang na ito, at nagsalita. Ang lahat ng bagay ay pag-aari ng Diyos. Kahit ang mga ugat ng kasalanan ay kayang iligtas ng kanyang biyaya. Sumugod ang nilalang kay Jesus, ang kanyang mga kamay na parang bato ay itinaas upang umatake. Ngunit sa isang salita mula kay Jesus, ang buong silid ay napuno ng liwanag. Ang nilalang, na dati napakalakas, ay nawasak sa harap ng kapangyarihan ng anak ng Diyos. Ang lupa ay tumigil sa pagyanig, at ang mga pader ng silid ay tila nabuksan upang magbigay daan para kay Jesus. Lumapit si Jesus kina Adan at Eva, na parehong nakatingala sa kanya na puno ng pag-asa at takot. Tumayo kayo, sabi niya. Ang inyong pagsuway ay hindi ang katapusan ng kwento.
Ang pag-ibig ng Diyos ang magtatagumpay sa lahat. Tumayo ang dalawa, ang kanilang mga tanikala na matagal nang nakabalot sa kanila ay bumagsak sa lupa. Ang kanilang mga mukha ay napuno ng liwanag na hindi pa nila naramdaman mula nang sila'y nasa Eden. Habang umaalis si Jesus sa silid, kasunod ang mga kaluluwang kanyang napalaya, naramdaman niya ang paglalim ng kadiliman sa kanyang daraanan. Ang pinakamalaking hamon ay naroon pa rin sa harapan. Ngunit ang kanyang mga hakbang ay nanatiling tiyak at ang kanyang layunin ay malinaw. Ang bawat hakbang ni Jesus ay nagdadala ng liwanag sa pinakamadilim na bahagi ng impyerno, ngunit ang bawat hakbang din ay nagpapalakas ng galit ng mga puwersa ng kadiliman. Sa kanyang daan patungo sa pinakamalalim na bahagi, nararamdaman niya ang pagkilos ng mas malalakas na nilalang, mga demonyo na hindi pa nagagalaw mula nang magsimula ang panahon. Ang hangin ay nagiging mas mabigat, puno ng masidhing galit at pangamba ng mga nasa ilalim ng kontrol ng kadiliman. Habang si Jesus ay papalapit sa gitna ng kailaliman, narinig niya ang malalalim na tinig na nagmumula sa anino. Isa-isang naglitawan ang mga nilalang, mga halimaw na may hugis na hindi maaaring ilarawan ng tao. Ang kanilang mga mata ay kumikislap, puno ng galit, at ang kanilang mga katawan ay tila gawa sa usok at apoy. Narito na ang iyong wakas, anak ng Diyos, sabi ng isang demonyo, ang kanyang tinig ay puno ng panlilinlang at kasamaan. Hindi ka dapat napunta dito. Ang lugar na ito ay hindi kayang hawakan ng liwanag. Ngunit si Jesus ay hindi natinag. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon sa kanyang layunin, at ang kanyang tinig ay tahimik ngunit puno ng kapangyarihan. Ang liwanag ay hindi kailanman mawawala sa harap ng kadiliman. Ako ay narito upang magdala ng kalayaan. Ang hukbo ng mga demonyo ay sumugod kay Jesus, bawat isa ay umaatake ng walang awa. Ang kanilang mga galaw ay tulad ng isang bagyo, puno ng puot at puwersa. Ngunit si Jesus, sa isang salita lamang, ay nagpalabas ng liwanag na sumiklab sa buong paligid. Ang mga nilalang, na dati tila hindi matitinag, ay nagsimulang umurong, na para bang tinutunaw ng liwanag ang kanilang mga katawan. Habang ang ilan sa kanila ay naglaho, ang iba ay muling umatake, nagtitipon ng mas malalaking puwersa. Ang bawat hampas ng kanilang mga kamay ay tila nagpapayanig sa buong impyerno. Ngunit si Jesus ay nanatiling matatag, nakapalibot sa isang aura ng liwanag na hindi kayang talunin ng anumang puwersa. Isang malaking nilalang, mas malaki at mas makapangyarihan kaysa sa iba, ang lumitaw mula sa gitna ng hukbo. Ang kanyang anyo ay parang isang halimaw na yari sa nagbabagang bato, at ang kanyang boses ay parang lindol na umaalingaw-ngaw sa buong paligid. Ikaw ang naglakas loob na magdala ng liwanag sa aking kaharian, sigaw ng halimaw. Ngunit ang kaharian ng kadiliman ay hindi kailanman matatalo. Ang halimaw ay sumugod kay Jesus, ang lupa ay yumanig sa bawat hakbang nito. Ngunit si Jesus, sa isang mabilis na galaw, ay itinuro ang kanyang kamay at nagsalita ng isang salita. Ang buong paligid ay napuno ng liwanag na parang araw. Ang halimaw, na dati tila hindi matitinag, ay napaatras, ang kanyang katawan ay tila natutunaw sa harap ng banal na kapangyarihan. Habang ang labanan ay patuloy na nagaganap, narinig ni Jesus ang mga sigaw mula sa di kalayuan. Ang mga kaluluwa na nakakulong sa lugar na iyon, bagamat hindi nila kayang lumapit, ay nagsimulang sumigaw para sa kaligtasan. Iligtas mo kami, Panginoon, sabi ng isa, ang kanyang tinig ay puno ng pag-asa. Kami narito ng napakatagal. Sa gitna ng kaguluhan, lumingon si Jesus sa direksyon ng mga sigaw. Ang kanyang presensya ay tila nagbigay ng lakas sa mga kaluluwa, at ang kanilang mga tanikala ay unti-unting nagsimulang magbigay daan. Ang kanilang mga sigaw ay naging papuri, at ang kanilang mga luha ay napalitan ng pag-asa. Ang hukbo ng mga demonyo, na ngayon napansin na hindi nila kayang talunin si Jesus, ay nagtipon para sa isang huling pagsalakay. Ang kanilang bilang ay tila hindi mabilang, at ang kanilang galit ay mas matindi kaysa kailanman. Ngunit sa halip na umatras, si Jesus ay humarap sa kanila, ang kanyang mga kamay ay itinaas, at isang salita ang binitiwan. Tapusin na natin ito. Ang liwanag na lumabas mula sa kanya ay mas maliwanag kaysa sa lahat ng liwanag na nakita noon sa impyerno. Ang lupa ay yumanig, ang mga pader ay nagsimulang bumagsak, at ang mga nilalang ng kadiliman ay nagkalat na parang usok na hinipan ng hangin. Ang hukbo, na minsan ay tila hindi matatalo, ay tuluyang naglaho sa harap ng liwanag ng Diyos. Sa gitna ng labanan, lumapit si Jesus sa isang grupo ng mga kaluluwa na nakatali pa rin sa mga natitirang tanikala. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot, ngunit nang makita nila siya, ang kanilang takot ay napalitan ng kakaibang kapayapaan.
Lumapit kayo, sabi ni Jesus. Ang inyong kalayaan ay narito. Ang mga tanikala ay bumagsak, at ang mga kaluluwa ay unti-unting tumayo, ang kanilang mga mata ay puno ng liwanag na hindi nila nakita sa napakatagal na panahon. Ang kanilang mga tinig ay puno ng papuri, at ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Sa kabila ng bigat ng bawat laban, patuloy na naglalakad si Jesus patungo sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno. Ang kanyang mga hakbang ay nagpapahiwatig ng tiwala at otoridad, habang ang liwanag na nagmumula sa kanyang presensya ay unti-unting nagpapabago sa paligid. Ang mga anino ay nawawala, at ang bawat sulok na kanyang tinatahak ay nagiging mas magaan, mas buo. Ngunit sa lugar na ito, sa kailaliman ng mga tanikala ng kasalanan, naroon ang mga kaluluwang matagal nang nananabik sa katuparan ng pangako ng kaligtasan. Habang siya'y naglalakad, naramdaman ni Jesus ang pamilyar na presensya ng mga dakilang tauhan ng pananampalataya. Lumapit siya sa isang pook na tila iniukit mula sa napakatigas na bato, at sa gitna nito ay naroon ang isang grupo ng mga kaluluwa na tahimik na nagmamasid, ang kanilang mga mata ay puno ng pag-asa at pananabik. Ang una niyang nakita ay si Moises. Ang dakilang pinuno ng Israel, na gumabay sa kanyang bayan palabas ng pagkaalipin sa Ehipto, ay nakatayo, ang kanyang anyo ay balot ng kababaang loob. Nang makita niya si Jesus, agad siyang lumuhod, ang kanyang mga kamay ay itinaas bilang paggalang. Panginoon, sabi ni Moises, ang kanyang tinig ay nanginginig. Matagal kong pinangarap ang araw na ito. Sa buong buhay ko, hinintay ko ang katuparan ng pangakong ito. Hindi ko man nakita ang lupang pangako, alam kong ikaw ang gagawa ng tunay na kaligtasan. Ngumiti si Jesus, inilapit ang kanyang kamay kay Moises, at tinulungan siyang tumayo. Ang iyong pananampalataya ay naghanda ng daan para sa sandaling ito. Ngayon, ang lahat ng ipinangako ay natupad na. Sa likuran ni Moises, naroon si Abraham, ang ama ng pananampalataya, na may halong pasasalamat at pagkamangha sa kanyang mukha. Ang kanyang puso ay tila tumitibok ng mas mabilis habang siya ay lumalapit kay Jesus. Panginoon, wika ni Abraham, laging pinanghawakan ng aking puso ang pangako ng Diyos, kahit hindi ko lubos na nauunawaan kung paano ito mangyayari. At ngayon, narito ka, ang katuparan ng lahat ng iyon. Tumango si Jesus, at may matamis na ngiti sa kanyang mukha. Ang iyong pananampalataya, Abraham, ay ang binhi na namulaklak sa kaligtasan ng sangkatauhan. Sa iyong pagtitiwala, maraming mga bansa ang pinagpala. Ngayon, dumating na ang oras upang makita mo ang bunga ng iyong pananampalataya. Habang ang mga pinto ng impyerno ay unti-unting nabubuksan sa presensya ni Jesus, mas marami pang mga dakilang tauhan ang lumapit sa kanya. Naroon si Isaias, ang propetang nagpahayag ng pagdating ng Mesyas, at si David, ang haring tumula ng papuri sa Diyos sa mga awit. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kagalakan habang kinikilala nila ang katuparan ng mga propesyang kanilang ipinangaral. Panginoon, sabi ni David, ang kanyang boses ay umaapaw sa pag-asa. Ang mga awit na isinulat ko ay palaging isang sigaw ng pananampalataya, ngunit hindi ko lubos na naintindihan kung kailan darating ang araw na ito. Ikaw ang tugon sa bawat panalangin. Ngumiti si Jesus at tumingin kay David. Ang iyong mga awit ay naging lakas ng maraming henerasyon. Ang iyong puso, na malapit sa Diyos, ay nagbigay liwanag sa mga nasa dilim. Ngayon, sumama ka sa mga naligtas. Ngunit sa gitna ng kagalakan ng mga napalaya, lumapit si Isaias, ang propetang nagpahayag ng mga detalye ng pagdating ni Kristo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito'y mga luha ng kagalakan. Ikaw ang nagsakatawang tao ng lahat ng aming sinabi, sabi ni Isaias, ang kanyang tinig ay nanginginig. Sa pamamagitan ng iyong mga sugat, kami gumaling. Tumugon si Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng kababaang loob. Ang iyong mga salita ay ginamit ng Espiritu upang ihanda ang puso ng sangkatauhan. Ang iyong pananampalataya sa Ama ay nagbigay daan para sa misyon na ito. Habang ang mga kaluluwang matagal nang naghihintay ay patuloy na lumalapit kay Jesus, ang paligid ay nagsimulang magbago. Ang pader ng impyerno na minsang napakatibay ay tila nawawala, natutunaw sa harap ng liwanag. Ang lupa na tila napakaalipin ay nagbubukas upang palayain ang mga nakakulong. Sa gitna ng prosesong ito, lumapit si Jesus sa dalawang figura na mas kilala kaysa sa iba. Sila ay sina Adan at Eva, na ang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit ngayon ay napalitan ng pag-asa. Ang kanilang mga mukha, bagamat balot pa rin ng kahihiyan, ay tila napagaan nang makita nila ang Mesyas. Panginoon, sabi ni Adan, ang kanyang tinig ay nanginginig.
Ang aming pagsuway ang nagdala ng sumpa sa sanlibutan. Ang bawat pagkakasala, bawat kirot, ay nag-ugat sa aming pagkakamali. Ngunit ikaw ang dumating upang baguhin ang lahat ng iyon. Ngumiti si Jesus at inilapit ang kanyang kamay sa kanila. Ang inyong pagkakasala ay nagdala ng kasalanan, ngunit nagdala rin ito ng pangangailangan para sa kaligtasan. Ako ay narito upang tuparin ang pangako na iyon. Habang nagaganap ang lahat ng ito, isang malakas na lindol ang yumanig sa paligid. Ang lupa ay tila nabiyak at mula sa kailaliman ng impyerno, naramdaman ang isang mas malalim at mas malakas na presensya. Si Satanas, na nagmamasid mula sa kadiliman, ay naghahanda para sa huling labanan. Ngunit si Jesus, sa kabila ng nagbabadyang panganib, ay nanatiling nakatuon sa kanyang misyon. Tinipon niya ang mga kaluluwa, at sa kanyang presensya, ang bawat isa sa kanila ay napuno ng liwanag na nagbigay daan sa kanilang kalayaan. Habang si Jesus ay humakbang patungo sa susunod na yugto ng kanyang misyon, ang kanyang tinig ay maririnig sa buong impyerno, ang kaligtasan ay dumating, at ang tagumpay ay akin. Ang kailaliman ng impyerno ay nag-etyo sa bawat hakbang ni Jesus, habang ang kanyang presensya ay nagdadala ng liwanag sa mga sulok na hindi pa naabot ng pag-asa. Sa kabila ng mabigat na enerhiya ng lugar, may isang bagay na nagsisimulang magbago. Ang mga pader na tila hindi matitibag ay nagsisimulang mabiyak, at ang mga tanikala ng mga kaluluwa ay unti-unting lumaluwag. Ang himig ng tagumpay ay nagsisimula ng marinig, ngunit alam ng lahat na ang tunay na labanan ay hindi pa natatapos. Sa isang malaking bulwagan ng impyerno, ang mga pinto na dati tila selyado ng kawalang pag-asa ay nagsimulang umuga. Ang lupa ay yumanig, at ang mga demonyo na naroon ay nagsimulang magtipon, tinipon ng kanilang takot at galit. Ang kanilang mga sigaw ay puno ng pagkabalisa, ngunit alam nila na ang paparating ay hindi maiiwasan. Sa gitna ng kaguluhan, lumitaw si Satanas. Ang kanyang anyo ay mas madilim, mas malupit kaysa dati. Ang kanyang galit ay parang apoy na umaalab sa bawat galaw niya. Tumayo siya sa harap ng kanyang hukbo at itinaas ang kanyang tinig. Hindi natin maaaring hayaang magtagumpay ang liwanag na ito, sigaw ni Satanas. Ito ang ating kaharian. Ito ang lugar ng ating kapangyarihan, at walang sinuman, kahit ang anak ng Diyos, ang maaaring mag-alis ng mga kaluluwa mula rito. Ngunit habang siya ay nagsasalita, si Jesus ay pumasok sa bulwagan. Ang liwanag na nagmumula sa kanya ay agad na pumuno sa lugar, tinutulak ang kadiliman sa bawat sulok. Tumigil ang mga demonyo, at kahit si Satanas ay nag-aatubili sa harap ng presensya ng anak ng Diyos. Si Jesus ay tumayo, hindi gumalaw, ngunit ang kanyang presensya ay nagdala ng bigat na hindi kayang tumbasan ng sinuman. Ang kanyang mga mata ay tumitig kay Satanas, ngunit hindi ito puno ng galit, bagkus, ito ay puno ng otoridad at katiyakan. Ang pinto na ito, sabi ni Jesus, tinuro ang napakalaking pinto ng impyerno na selyado ng mga tanikala, ay hindi kailanman pag-aari mo. Ang mga kaluluwa na narito ay hindi iyo. Dumating na ang panahon para sila ay mapalaya. Tumawa si Satanas, ngunit ang kanyang tawa ay tila puno ng pilit na tapang. Ang mga kaluluwa dito ay narito dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi mo sila pwedeng kunin dahil sila mismo ang nagdala sa kanilang sarili rito. Si Jesus ay lumapit, ang kanyang boses ay tahimik ngunit napakalakas. Ang kasalanan ay nagdala sa kanila rito, ngunit ang biyaya ang magpapalaya sa kanila. Ang kanilang mga tanikala ay hindi mas malakas kaysa sa pag-ibig ng Diyos. Ang mga demonyo ay sumugod kay Jesus, ang kanilang mga armas ay kuminang sa kadiliman. Ngunit bago pa sila makalapit, ang lupa ay yumanig ng mas malakas. Sa isang salita mula kay Jesus, ang liwanag ay sumiklab mula sa kanya, at ang mga demonyo ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Sa gitna ng liwanag, si Satanas ay nanatili, ang kanyang mukha ay puno ng galit. Tumayo siya sa harap ng pinto ng impyerno, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa mga tanikala na nakaselyo rito. Hindi mo ito mabubuksan, sabi ni Satanas, ang kanyang tinig ay puno ng puot. Ang pinto na ito ay gawa mula sa kasalanan, at ang kasalanan ay hindi maaaring matalo. Ngumiti si Jesus, ang kanyang mga mata ay puno ng habag. Ang kasalanan ay natalo na. Ang krus ang nagdala ng tagumpay, at ngayon, ang pinto na ito ay bubuksan. Itinaas ni Jesus ang kanyang mga kamay, at sa isang iglap, ang lupa ay yumanig muli. Ang pinto, na minsang tila hindi mabubuksan, ay nagsimulang mabiyak. Ang mga tanikala na nakabalot dito ay naputol isa-isa, at ang selyo na pumipigil sa mga kaluluwa ay tuluyang nabasag. Ang liwanag ay pumasok sa bulwagan,
at ang mga kaluluwa na naroroon, na dati nakagapos, ay nagsimulang magising. Ang kanilang mga tanikala ay bumagsak sa lupa, at ang kanilang mga mata ay napuno ng kakaibang liwanag. Habang nangyayari ito, si Satanas ay sumigaw ng buong lakas. Ang kanyang galit ay parang bagyo, ngunit walang magawa sa harap ng kapangyarihan ni Jesus. Tumayo siya, ngunit ang kanyang mga paa ay tila nabibigatan, at ang kanyang mga mata ay hindi na makatitig kay Jesus. Hindi pa tapos ang lahat, sabi ni Satanas, ang kanyang boses ay puno ng puot, ngunit may bahid ng takot. Maaring natalo mo ang impyerno, ngunit ang sangkatauhan ay mananatili sa kasalanan. Hindi mo sila magagawang lahat na maging iyo. Tumugon si Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng katiyakan. Ang tagumpay ay hindi sa iyo. Ang pinto na ito ay patunay na ang pag-ibig ng Diyos ay mas malakas kaysa sa kadiliman. Sa wakas, ang pinto ng impyerno ay tuluyang bumukas. Ang mga kaluluwa ay nagsimulang lumabas, ang kanilang mga mukha ay puno ng liwanag at pasasalamat. Ang kanilang mga tinig ay puno ng papuri habang sila'y lumalapit kay Jesus, ang kanilang tagapagligtas. Habang umaakyat ang mga kaluluwa, si Jesus ay tumayo sa gitna ng bulwagan. Ang kanyang presensya ay nagbigay liwanag sa lahat ng sulok ng impyerno. Ngunit alam niyang ang huling bahagi ng kanyang misyon ay naroroon pa rin, ang huling paghaharap kay Satanas, ang prinsipe ng kadiliman. Habang natapos ang kabanata, ang impyerno ay tila nag-iba na ng anyo. Ang lugar na minsang puno ng kadiliman ay napuno ng kakaibang liwanag, at ang mga tanikala ng kasalanan ay nawala na. Ngunit ang hangin ay puno ng tensyon, dahil ang huling labanan ay malapit na. Sa gitna ng lumuluwag na kadiliman ng impyerno, isang hindi maipaliwanag na tensyon ang bumalot sa lugar. Sa kabila ng pagbagsak ng mga pader at pagbukas ng mga pintuang dati hindi maaaring galawin, ang presensya ni Satanas ay naroon pa rin, tulad ng isang aninong ayaw bumitaw. Alam ni Jesus na ang pinakahuling labanan ay malapit ng maganap. Habang ang mga kaluluwa ay unti-unting umaakyat mula sa impyerno, kasabay ng liwanag na bumabalot sa bawat sulok, si Jesus ay nanatiling nakatayo sa sentro ng lugar. Ang hangin ay naging mabigat at ang lupa ay muling yumanig. Isang malalim na tinig ang nagmula sa kailaliman. Hindi mo maaaring kunin ang lahat ng ito mula sa akin, sigaw ni Satanas. Ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong paligid, puno ng galit at takot. Ang kaharian na ito ay akin. Ang mga kaluluwang ito ay narito dahil sa kanilang mga kasalanan. Hindi mo mababago ang kanilang kapalaran. Si Jesus ay tahimik na tumingin sa direksyon ng tinig. Ang kanyang mukha ay walang galit, bagkus puno ng tiwala at habag. Hindi niya kinailangan ng maraming salita upang ipakita ang kanyang otoridad. Ang iyong kapangyarihan ay walang halaga sa harap ng krus, sabi ni Jesus. Ang kanilang mga kasalanan ay binayaran na, at ang biyaya ng Diyos ay higit sa anumang kapangyarihan ng kadiliman. Biglang, mula sa kawalan, lumitaw si Satanas. Ang kanyang anyo ay mas malaki, mas nakakatakot kaysa dati. Ang kanyang katawan ay tila gawa sa usok at apoy, at ang kanyang mga mata ay naglalabas ng nakakapasong galit. Sa likuran niya, isang hukbo ng mga demonyo ang muling nagtipon, ang kanilang mga armas ay naglalabas ng itim na apoy. Sa pagkakataong ito, ang kanyang layunin ay malinaw, tapusin ang presensya ng liwanag na nagdulot ng kanyang kahihiyan. Sumugod si Satanas, ang kanyang mga kamay ay nakataas, dala ang lakas ng buong impyerno. Ang lupa ay yumanig ng husto, at ang hangin ay napuno ng mga sigaw ng kanyang mga alagad. Ngunit si Jesus ay nanatili sa kanyang lugar, hindi natitinag. Sa isang salita lamang mula sa kanya, ang liwanag na mas maliwanag kaysa sa araw ay lumabas mula sa kanyang katawan. Tumigil si Satanas sa kanyang pag-atake, ang kanyang anyo ay tila nanginginig sa harap ng liwanag na iyon. Hindi ka makakapanalo laban sa akin, sigaw ni Satanas, ang kanyang boses ay puno ng puot, ngunit halata ang bahid ng kawalang pag-asa. Ang mga tao ay mahina, at sila ay laging babagsak sa tukso. Ang kanilang puso ay puno ng kasalanan. Kailanman, hindi mo sila magagawang lahat na maging sayo. Si Jesus ay lumapit kay Satanas, ang kanyang mga mata ay puno ng awa. Ang tao ay mahina, ngunit ang biyaya ng Diyos ay sapat para sa kanilang kaligtasan. Hindi mo maaring hawakan ang mga sa akin. Sa galit, si Satanas ay muling sumugod, ngunit sa pagkakataong ito, ang kanyang mga alagad ay tila nag-aalinlangan. Ang kanilang dating lakas at kumpiyansa ay nawala sa harap ng kapangyarihang nakita nila kay Jesus. Ang hukbo ng kadiliman, na minsang hindi matitinag, ay unti-unting nagkalat, parang mga aninong nawalan ng liwanag.
Habang ang labanan ay tumitindi, si Jesus ay muling nagsalita, ang kanyang tinig ay umaalingaw sa buong impyerno. Ang iyong paghahari ay tapos na, Satanas. Ang susi ng buhay at kamatayan ay nasa akin, at ang kapangyarihan mo ay wala ng bisa. Sa mga salitang iyon, isang malaking lindol ang yumanig sa buong impyerno. Ang lupa ay nabiyak, at ang mga tanikala na minsang nagkukulong sa mga kaluluwa ay tuluyang naputol. Ang mga pader na bumalot sa kadiliman ay nagsimulang magiba, at ang liwanag na nagmumula kay Jesus ay tuluyang pumuno sa lugar. Si Satanas, bagamat nagpipilit pa ring lumaban, ay unti-unting bumagsak sa kanyang sarili. Ang kanyang anyo ay naglaho na parang usok na hinipan ng hangin. Sa kanyang huling sigaw, ang kanyang galit ay napalitan ng tahimik na pagkatalo. Habang tumitigil ang kaguluhan, si Jesus ay tumayo sa gitna ng lugar. Ang kanyang presensya ay nagbigay ng kapayapaan sa bawat sulok. Ang mga kaluluwa na minsang nalugmok sa kawalan ng pag-asa ay ngayon ay malaya na, at ang impyerno, na dating balot ng kadiliman, ay nagmistulang isang lugar ng katahimikan. Sa huling bahagi ng kabanata, nakita ng mga kaluluwa si Jesus na nakatayo, ang kanyang mga kamay ay nakabukas, inaanyayahan silang sumunod sa kanya. Ang kanilang mga mata, puno ng luha at pasasalamat, ay tumingala sa kanya. Habang ang mga kaluluwa ay isa-isang umaakyat sa liwanag, si Jesus ay tumingin sa paligid. Ang kanyang misyon ay halos tapos na, ngunit ang kanyang presensya ay patuloy na nanatili bilang isang patunay ng tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan. Sa gitna ng katahimikan, ang impyerno ay tila nawalan ng lahat ng sigla. Ang dating madilim at walang pag-asang lugar ay napuno ng liwanag na hindi kayang pigilan ng anuman. Ang mga pader na minsang humadlang sa kalayaan ng mga kaluluwa ay naglaho na, at ang mga tanikala na gumapos sa kanila ay tuluyang bumagsak. Sa sentro ng lahat ng ito, si Jesus ay tumayo, ang kanyang presensya ay parang isang apoy na hindi kailanman mapapatay. Ang mga kaluluwa, na minsan ay nawalan ng pag-asa, ay unti-unting nagtipon sa kanyang paligid. Ang kanilang mga mata ay puno ng luha, ngunit ito'y mga luha ng pasasalamat at kaligayahan. Habang si Jesus ay humakbang papalayo sa kailaliman ng impyerno, ang kanyang mga hakbang ay nag-iwan ng marka sa bawat lugar na kanyang tinahak. Sa bawat hakbang, ang mga kaluluwa ay sumusunod, umaawit ng papuri na puno ng kagalakan. Ang una sa pila ay sina Moises at Abraham, ang mga patriarka na matagal nang naghihintay sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Ang kanilang mga tinig ay malakas, puno ng lakas na tila bumalik sa kanila matapos ang napakahabang panahon. Ang Panginoon ay tapat, sigaw ni Abraham. Ang kanyang mga pangako ay hindi kailanman nabigo. Sa likuran nila, naroon si David, hawak ang kanyang harp, umaawit ng mga awit na minsang kanyang isinulat habang siya ay nasa lupa. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw, at ang kanyang kanta ay nagbigay ng lakas sa lahat ng nakikinig. Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako mangangailangan, wika niya, umaawit ng isa sa kanyang pinakamamahal na mga awit. Ang bawat salita ay nagbigay ng pag-asa sa mga kaluluwa, na ngayon ay napuno ng kagalakan. Habang patuloy na umaakyat ang mga kaluluwa, nakita ni Jesus sina Adan at Eva, ang mga unang tao na nagdala ng kasalanan sa mundo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng kababaang loob, ngunit ngayon ay napuno ng liwanag ng kapatawaran. Lumapit si Eva kay Jesus, ang kanyang tinig ay puno ng pasasalamat. Panginoon, sabi niya, ang kanyang mga luha ay bumagsak habang siya ay nagsasalita. Hindi namin kayang bayaran ang aming mga pagkakasala, ngunit ang iyong pagmamahal ay nagligtas sa amin. Ang aming puso ay laging sa iyo. Ngumiti si Jesus, at ang kanyang tinig ay puno ng habag. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi kailanman nawala, kahit sa inyong pagkakasala. Ang inyong kaligtasan ay tanda ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Habang umaakyat ang hukbo ng mga kaluluwa, ang impyerno mismo ay nagsimulang magbago. Ang lugar na minsang puno ng sigaw ng pagdurusa ay napuno ng awit ng tagumpay. Ang mga pader na balot ng kadiliman ay tila naglaho, at ang apoy na minsang nag-alab para sa kaparusahan ay napalitan ng katahimikan. Si Satanas, sa pinakamalalim na bahagi ng impyerno, ay nanatili, ang kanyang anyo ay walang lakas. Ang kanyang hukbo ay nawala, at ang kanyang kapangyarihan ay tuluyang nawasak. Ang kanyang mga mata ay nakatingin sa liwanag na papalayo, alam niyang ang kanyang panahon ng paghahari ay tapos na. Nang si Jesus ay umabot sa huling bahagi ng impyerno, ang mga pintuan ng langit ay tila bumukas mula sa itaas. Ang liwanag ay bumalot sa buong paligid, at ang mga kaluluwa ay nagsimulang umaakyat, dala ng kanilang pananampalataya at kaligtasan.
Ang kanilang mga boses ay nagkaisa, umaawit ng papuri sa Diyos na nagligtas sa kanila. Ang Panginoon ay dakila, sigaw ng isa. Ang kanyang awa ay walang hanggan. Ang bawat kaluluwa ay pumailan lang, ang kanilang mga tinig ay nagkaisa sa isang kanta na pumuno sa buong kalangitan. Ang impyerno, na minsang puno ng sigaw ng kawalan ng pag-asa, ay napalitan ng awit ng tagumpay na naririnig mula sa lahat ng dako. Sa huling sandali, si Jesus ay tumingin sa paligid, ang kanyang mga mata ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang misyon ay natapos na. Ang lahat ng kaluluwa na inilaan sa kanya ay nakalaya, at ang pinto ng impyerno ay hindi na kailanman masasara muli sa harap ng liwanag. Habang siya'y umaakyat patungo sa langit, ang kanyang mga huling salita ay nag-echo sa buong lugar, ang tagumpay ay sa Diyos. Ang lahat ng bagay ay kanya, sa kanya, at para sa kanya. Ang mga pinto ng langit ay tuluyang sumara, at ang liwanag ay nagpatuloy sa pagningning. Ang impyerno, bagamat tahimik na ngayon, ay nanatiling tanda ng tagumpay ng Diyos laban sa kasalanan at kamatayan. Ang awit ng tagumpay ay narinig sa lahat ng dako, at ang pag-asa ay bumalot sa buong sangkatauhan. Wakas. Kung nakarating ka hanggang dito sa dulo ng video, nais naming malaman kung sino ang kasama namin hanggang sa huli. Mag-iwan ng komento gamit ang salitang tagumpay sa ibaba, upang ipakita na naranasan mo ang buong mensahe ng inspirasyon na ito. Huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwento ng pag-asa at pagbabago. Salamat sa pagsama sa amin.